Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa mga paa natin, no. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga paa natin para sa destiny natin sa buhay guys, no? At saka ano nga ba ang sinisimbolo ng paa natin? Ano nga ba ang kinakatawan ng paa natin? Kung bakit yung mga paa natin isa sa mga ginagamit na instrumento ng mga witch para manipulahin yung destiny natin, no? Tama po ang narinig nyo guys, no? Pwedeng gawin ng witch yun na manipulahin nila yung destiny natin, no? Manipulahin nila yung path na tinatahak natin, no? Sa papanong paraan nga ba, no? Kasi alam naman natin guys na itong mga witch na to ay maalam sila sa witchcraft, no? Maalam sila sa mga spells, kaya hindi talaga imposible na kaya nilang gawin yung mga ganung bagay, no? Kaya dapat guys, no, dapat maging aware tayo para maiwasan natin itong ganitong pangyayari guys, no? Alam natin kung ano ang dapat nating gagawin kung tayo man ay naging biktima ng ganitong pangyayari, no? Para sa kaalaman ng lahat guys, no? Ang mga paa natin ay sinisimbolo niya yung destiny natin, sinisimbolo niya yung path na tinatahak natin, sinisimbolo niya yung mga movement natin sa buhay natin, no? Sinisimbolo niya yung purpose natin sa buhay natin na ito, no? Napakalaki ng papel na ginagampanan ng paa natin para sa destiny natin, no? Kumbaga, kaya tayo nakakapaglakbay, kaya tayo nakakapunta sa ibang lugar dahil yan sa mga paa natin, no? Halimbawa na sa atin ng mga Christians, kaya tayo nakakapaglakbay sa ibang lugar para mag-preach dahil yan sa mga paa natin, di ba? Kaya malaki ang ginagampanan ng paa natin para sa destiny natin, para sa ordained path ni God sa atin bilang isang Christian, no? Kaya dapat talaga ay ingatan natin yung mga paa natin, no? Kasi nang dahil sa paa natin, nakakapunta tayo sa ibang lugar, nakakapaglakbay tayo, nakakagawa tayo ng hakbang dahil sa mga paa natin, no? Kaya alam ng witch ito, no? Naiintindihan nila na yung mga paa natin malaki ang papel na ginagampanan ng paa natin para sa destiny natin. Kaya ang gagawin nila, no? Mamanipulahin nila yung destiny natin gamit-gamit yung paa natin sa papaanong paraan nga ba guys, no? Maaaring yung sapatos natin, no? Yung mga sapatos na sinusuot natin sa paa natin, or hindi lang sapatos, no? Lahat ng footwear na sinusuot natin sa paa natin, kabilang na dyan yung chinelas at saka yung sandals, no? Pwede nilang gamitin yan para i-bind or igapos yung landas na tinatahak natin, or igapos ang destiny natin para walang mangyari sa atin, no? Para hindi natin marating kung ano man yung kapalaran na nag-aantay sa atin sana, hindi natin marating dahil nga nakagapos ang destiny natin, para yung landas na tinatahak natin ay malihis tayo ng landas or maligaw tayo ng landas, no? Yun ang purpose ng witch, no? Ang gagawin nila, susumpain nila yung sapatos natin kasi alam ng mga witch na yung sapatos natin nagtataglay yan ng steps natin or mga hakbang na ginagawa natin sa buhay natin, nagtataglay siya ng progress natin, nagtataglay siya ng destiny, no? Kaya pwede nilang i-bind yun, pwede nilang igapos yung sapatos natin kasi nga yun ay nagkikerry ng movement natin, ng progress natin, nagkikerry yun ng mga steps natin sa pamamagitan ng sapatos na yon na nagre-represent sa paa natin. Pwedeng igapos ng mga witch yung destiny at saka yung path, yung mga movement natin sa buhay para hindi tayo makapag-move forward, no? Ganun ang mangyayari sa atin guys, no? Kapag naigapos na yung destiny natin, kapag naisumpa na yung sapatos na ginagamit natin sa araw-araw natin na paglalakbay, ang mangyayari sa atin, hindi tayo makamove forward, di ba? Hindi tayo makagalaw kasi nga nakagapos ang destiny natin, nakagapos ang path na tinatahak natin, hindi tayo makagalaw, hindi tayo makakilos, hindi tayo makarating doon sa dapat nating marating, no? Kung ano man yung inordained path ni God sa atin, hindi natin marating yun hanggat hindi natin na-deliver yung sarili natin, no? Doon sa sumpa, no? Hanggat hindi tayo naging free sa sumpa, hindi tayo makakawala doon, no? Kaya pinaalala yan sa atin ni God sa Bible, no? Sabi dito sa Proverbs chapter 26 verse 27, no? Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. Diba? Sabi nga dito, dapat daw ay pag-iisipan natin yung tinatahak natin ng landas, no? Para maging sigurado tayo na hindi tayo malihis or hindi tayo ligaw ng landas, dapat pinag-iisipan natin at ang isip natin dapat naka-align sa mga salita ng Diyos dahil makakasigurado tayo na hindi talaga tayo malihis ng landas kapag ang landas na tinatahak natin ay naka-align sa mga salita ng Diyos, no? Ang sabi dito, huwag daw tayong lumiko sa kaliwa, huwag tayong lumiko sa kanan, ibig sabihin lumakad tayo sa matuwid na daan, no? Huwag sa liko-likong daan, no? Dapat yung matuwid na daan ang tatahakin natin, no? At ang nakasaad dito,
talikuran daw natin ang paggawa ng kasamaan, di ba? Huwag tayong maingganyo sa paggawa ng kasamaan, no, para hindi tayo maligaw ng landas, para hindi natin pagsisihan kung ano man yung mga choices, ano man yung mga desisyon na ginawa natin sa buhay natin, no. Kaya mahalaga talaga na ang isip natin naka-align sa mga salita ng Diyos, no, para maiwasan natin na magkamali or malihis ng landas sa tinatahak, no. Dapat guys, no, may kaalaman tayo regarding sa mga spiritual na nakaganapan sa mundong ito para hindi tayo maging biktima nitong mga witch na to, no. Kasi baka mamaya kapag tayo naging biktima ng witch, na ibigkis or naigapos nila yung kapalaran natin, naigapos nila yung path na tinatahak natin, no, magising na lang tayo, ibang landas na yung tinatahak natin or iba na yung takbo ng buhay natin, no. Kapag wala tayong alam, no, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Personally, nakaranas ako ng ganito, no. Kaya pala dati 2 beses akong nawala ng footwear, no, nawalan ako ng sandal, nawalan din ako ng tsinelas. So nagtaka naman ako, no, kung bakit sa lahat pa ng pwedeng nakawin yung tsinelas pa na mumurahin lang naman na tsinelas, no, hindi naman siya mamahalin na tsinelas para pag-interesa ng mga tao, no. At saka sandals din, nawalan din ako ng sandals, iniwan ko sa labas ng bahay, no. Paglabas ko wala na. Ngayon ko na pag-isip-isip na siguro kasi yung time na yon nag-online selling ako, kaya pala walang nangyari sa pag-online selling ko, no. Naihinto ko yung online selling ko, naigapos pala nila yung destiny ko, no. Naigapos nila yung path na tinatahak ko sa pamamagitan ng mga nawala na sandals ko, nawala na tsinelas ko, no. Kaya bigla na lang talagang naihinto ko yung pag-online selling ko na napakalakas naman ang kitaan ko sana, no. Nagtaka ako kung bakit nawalan ako ng interest na gawin yung mga bagay na yun. Ayun pala, naigapos yung destiny ko, no, naigapos yung path na tinatahak ko, kaya naihinto ko yung pagiging ko, no, online seller ko, no. Yun ang isa sa naisipan ko na dahilan kung bakit bigla ko na lang naihinto yung pag-online selling ko, guys, no. Kaya dapat, guys, no, mag-ingat tayo, no. Ang mga footwear natin, sapatos natin, yung mga sandals natin or tsinelas natin, wag nating iiwanan sa labas ng bahay, no, kasi hindi, iba na ang panahon natin ngayon, no. Iba na ang panahon natin ngayon, lalo na sa atin ng mga Christians. Alam naman natin na punteriya talaga tayo nitong mga kampo ni Satan, no? Yung mga alagad ni Satan, no? Kasi nga ayaw nga nila na marating natin kung ano man yung ordained path ni God sa atin, kung ano man yung gusto ni God na mapuntahan natin, ano man yung gusto ni God na gawin natin, no? Ayaw nila na makumply natin or marating natin yun, kaya ang gagawin nila, gagawa talaga sila ng paraan para malihis tayo ng landas, para huwag tayong lumakad sa matuwid na daan. Kaya dapat maingat tayo, no? So sa atin naman, kung tayo ay mga biktima na nito, na isumpa yung sapatos natin, na isumpa nila yung mga footwear natin, nawalan tayo ng sapatos, na malaman nyo naman yan, guys, no, kung nabiktima ba kayo nitong sumpa na ito, no, kung nawala na kayo ng, halimbawa, nawala na kayo ng mga footwear nyo, tapos bigla na lang na nag-crumble yung buhay nyo, no, bigla na lang gumuho yung mga pangarap nyo, bigla na lang nakaka-experience kayo ng mga delays, nakaka-experience kayo ng stagnations, nakaka-experience kayo ng rejection after rejection, nakaka-experience kayo ng mga failure. Yung para bagang kahit na anong pagsisikap, anong pagsisipag ang gagawin nyo ay parang walang nangyayari sa buhay nyo, no? Isa ito sa dahilan, guys, kung bakit nadi-disalign tayo sa mga purpose natin sa buhay, no? Baka mamaya naging biktima kayo nito, na isumpa pala ng witch yung sapatos nyo, no? Kaya dapat alam natin kung ano ang gagawin natin, guys, no? I-anoint natin ng anointed oil yung paa natin, at saka ipag-pray natin ng mga deliverance prayer, no? Para ma-deliver tayo, para maging free tayo sa sumpa na yon. Marating natin yung gusto nating marating natin yung destiny natin, at tahakin natin yung matuwid na landas ng buhay, no? Yung matinong landas ng buhay ang tatahakin natin, hindi tayo maligaw ng landas, no? So, yun lang naman yung aking mai-share sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!